Ayan, praise God. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, na pag-aaralan po namin at mapapaalala po sa amin ulit ang inyong salita. Thank you, Lord, that the Holy Spirit is always with us. You are the muscle, Holy Spirit, of the Word of God, and you make things to come to pass. Thank you, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong salita na magagamit namin sa araw-araw. Thank you, Lord, for practical Christianity na ibinigay mo sa amin, that it is real and it is true. The Word of God is real and it's true and it does work because you love us, Lord. Thank you, Lord, for your anointing and for utterance. Thank you, Lord. You think through my mind, you speak through my lips, and for signs, miracles, and wonders following the word preached. In Jesus' name, amen. Ayan. Ngayon po ay part 2 ng ating Guided by the Holy Spirit series. Actually, continuation nung kay Pastor O, tapos part 2 nung assignment na pagpapatuloy na sa akin, na ako naman yung na-assign. So, okay. So, ang title po nito ay Guided by the Holy Spirit, Walking Daily in His Leading. Okay. So, last week, last week, nung Sunday pala, ang natutunan po natin ay 4 P's pa din. Pero yung 4 P's na yun ay to pause, perceive, pray, and then proceed. Ayan, nandiyan po naka-flash po yung ating mga notes. Ayan, para masusundan po natin lahat. Ang reality po na ito ay the guidance of the Holy Spirit is not a one-time event. It is a daily walk. Ayan, hindi lang, Lord, guide me today. Hindi. It is a moment-by-moment dependence, di ba? Meron pong isang nababanggit si Pastor O, palagi ko lang si Pastor O, si Miss Ramlen, na sinasabi niya na may mga man of God na they raise people from the dead, na yun ang gift nila. Pero ang totoo, tinatanong sila, how much do you spend time with God? Mga ganyan. Sabi niya, I don't, I don't really, alam mo, hindi siya, sagot niya hindi religious, kundi spiritual. Bakit ko nasabi yun? Kasi sabi niya, hindi naman ako nagpe-pray ng habang prayers. At least mga 10 minutes lang, parang ganun. So, syempre, parang nakakagulat. What? Diba? Pero, the Holy Spirit is working in him and through him every day. So, ganun yung mga nangyayari sa kanya. So, nakaka-bless dahil hindi yun, it's not how much you spend, you think you spend time with God, but yung conscious dependent ka. Parang alam mo na nandiyan siya palagi. Di ba sabi, in the beginning, there was, sa Genesis, di ba, sabi, the Spirit of God hovered over the face of the deep. So until now, the Spirit of God is the Holy Spirit hovering over us. Di ba nga, nakatirap na nga siya sa puso natin bilang Panginoon na tagapagligtas. Okay, moving on. Yan. Ang main pag-uusapan po natin ngayon is how to walk daily with the Holy Spirit. Ayan. So, number 1, walk in step with the Spirit. Sabi po sa Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Sabi rin po sa Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. So, may parang sayaw siya ang partner natin talaga sa totoong buhay, ang Holy Spirit. So, ano ibig sabihin nun? Hindi sprint ang Christian life. Kumbaga, di ba, let us run the race. Ganun, hindi siya sprint, hindi siya pabilisan. It's a walk, di ba? Sabi nung kanta, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Yun eh. It's a daily walk. It's a daily consistent walk, and it is a walk that is dependent on him. Ang sarap no na lagi kang
tayo ay dependent on Him. Hindi tayo dependent sa trabaho natin. Like ako, ay, pag sinabing dentista, kala mo pader na masasandalan. Hindi. Hindi ako, hindi ako yung sasandalan. Si Lord ang sasandalan natin. He is the dependent one. He is the one we should be depending on. Ayan. So, ang sabi sa Romans 8 verse 5, our mind is set on the Spirit. Our mind should be set on the Spirit. Ayan. Next, moving on. Parang we're just scratching the surface of everything ha. Because we are pressed of time. So, dahil meron naman po tayong outline or notes, you can dig deeper into this para mas maintindihan pa po natin in your private times. Ayan. Second po is to be sensitive to His promptings. Sabi sa Ephesians 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Sealed pala tayo. So, ibig sabihin, our future is sealed also. Ganun din yung sinasabi ko sa anak ko, anak, your future is sealed. Ganun din yung sinasabi ng mama ko sa akin noon. Medyo youth pa ako, lagi niya yung sinasabi, huwag ka mag-alala na, your future is sealed. Yan. Sabi kasi because it is the word of God. Diba? Kaya yun ang dapat natin ipinapasa sa mga anak natin. Ayun. I-remind din natin sa sarili natin. So 1 Thessalonians 5:19 says, do not quench the spirit. So ano yung dapat natin isipin tungkol dito? Minsan kasi, hindi naman, minsan nag-overthink tayo, di ba? Na kung ang dami ng parang nakita mo parang na-imagine mo lang na nakita mo lang yung isang bagay tapos na-imagine mo na malaki. Ba mo nanood ka lang ng video sa medical tapos akala mo meron ka ng ganun na meron ka ng sakit na ganun. Hindi po ganun, 'di ba? Hindi tayo nag-overthink dapat or whatever. Minsan kasi ang Holy Spirit, hindi naman minsan na lagi gentle lang ang Holy Spirit, 'di ba? Kaya ang sabi, do not quench. Do not quench the Holy Spirit. Ang sinasabi lang natin dito, be sensitive to His promptings. Maging sensitive tayo sa gentle and quiet voice niya. Gentle and quiet voice. Gentle voice niya. Ibig sabihin doon, yung promptings. Hindi ka naman kasi hindi ka makakarinig ng boses talaga. Pero alam mo, parang hindi parang I'm sure na ito yung dapat ko gawin, yung ganon. Pero makikita mo sa mga malalaman mo may flow. At saka lagi nga sinasabi ni Miss Famlen, may peace. Ayan, gentle lang kasi ang Holy Spirit na hindi niya sinasabing hindi niya yung sinasabing huwag mo ganyan. Yung ganon, hindi yung galit na galit. Alam mong may peace ka kapag ginawa mo yung promptings niya. Ayan. Ang sinasabi niya ay, bawa mo, huwag mo sabihin yan, ito sabihin mo yung nakakabuhay. Ganyan. So, mararamdaman mo na, ay, may pagpipigil ka, tapos ang papalitan mo yung words mo. Kaya nga, di ba sabi, bago ka magsalita. Ayan, sinasabi ko rin sa sarili ko ngayon, bago ka magsalita, isipin mo muna. Kasi may Holy Spirit ka na magsasabi sa'yo kung ano ang dapat sabihin o hindi. Ayun. So, hindi naman din sasabihin ng demonyo sa'yo na magpatawad ka, di ba? Ang Lord ang nagsasabi sa'yo nun na ang Holy Spirit ang magsasabi na magpatawad ka. Mahalin mo ang iyong kaaway, i-bless mo sila, ganon. Hindi naman, bless them, say God bless you, ganyan. At saka hindi sasabihin ng kaaway mo na mag-pray ka ngayon, magpapaalala sa'yo nun, ang Holy Spirit pa din. So, if we ignore the promptings of the Holy Spirit, we will become dull. Kumbaga ako sa knife, sa kutsilyo, mapurol ka. Alam mo yung mga sachet ng shampoo, di ba? Sa CR ko, lagi ako merong gunting. Syempre, pag ayoko kasi yung kinakagat, nahihirapan ako eh. Pero yung kinakagat yung mga sachet ng shampoo na ganun. Pero pag ginupit mo siya, di ba? Ayaw mo ng ah, ayaw mo ng gunting na mapurol. Gusto mo yung, ayun. Ayan.
gusto mo yung, oo, may impression. There is an impression in your heart. Ayan. Ayaw mo ng gunting na mapurol. Gusto mo yung sharp. So, kung, oo, matalas. Thank you, Isaac. Pikinig yung anak ko, please, God. Ayun. So, kung magiging mapurol tayo at hindi natin maririnig ang promptings of the Holy Spirit or yung impression niya sa puso natin, hindi natin mapapractice yung guide, yung magpagabay sa kanya. Kasi mas masarap yung may gabay, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa akin lang, ito sinishare ko sa inyo yung aking experience. Sinasabi ko nagpe-pray kami ng pasyente, sinasabi ko sa kanila na, gabayan, Lord, thank you po, ginagabayan si doktora habang ginagabayan ng pagiging dentista dito sa pasyente na to. So, they agree because ang daming, parang nawawala yung fear. So, praise God, di ba? And if we obey the promptings of the Holy Spirit, the more we will become sensitive dun sa kanyang leading. Kasi pag may leading, di ba, when He leads me beside still waters, He leads me to be at peace, di ba? He leads me to quiet waters. Ano yung quiet waters? Saan ba laging merong ito na thank you Lord for utterance. Saan ba laging may prosperity? Doon sa may tubig, di ba? Doon sa history, saan ba merong pagpapalaganap ng civilization? 'Di ba? Una sa Tigris, Euphrates, then yun yung bodies of water na yun. Kung wala doon, wala namang wala namang magiging masagana eh. Pero doon tayo dinilid ni Lord sa may tubig. So nakaka-bless, 'di ba? So sa Bible din, ang daming mga relationships na nabuo sa pamamagitan ng mga wells, di ba? Si Isaac and Rebecca, ayan, sa Bible yun, anak, si Isaac and Rebecca. So, meron din sa businesses naman, si Isaac sa Genesis 26, di ba? Yung nagkaroon ng meron siyang well, pero nagkaroon ang daming nainggit sa kanya dahil dun sa dahil sa blessing na nakapatong sa kanya sa buhay niya, na nasa buhay niya. So, ang ginagawa lang naman niya, mag-obey 'di ba? So, ang ganda if you follow the leading of the Holy Spirit and where he leads you, it will never, you will never go wrong. Ayan. Of course, merong mga hindi naman sinabing madali, hindi naman sinabing hindi ka mahihirapan. Pero ang sinasabi doon, may leading ka. Meron kang weapons. Ayan. Saka meron tayong word. Meron tayong gabay. Ayun. Ang sarap. Meron tayong manual. Sabi nga naalala ko si Hazel, meron tayong manual. Ayan. So, Hebrews 3:15 says, do not harden your hearts. Kasi, pag nagmatigas tayo, yung gusto lang natin, yung susunod natin, doon tayo magugulo. Pero, ang arte, mag-go wrong. pero pag sinunod natin yung leading ng Holy Spirit, dun may mapapabuti tayo. So, third is, let the word guide you. Sabi sa John 14 verse 26, but the helper, the Holy Spirit, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Sabi din naman sa Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang sabi po, ibig sabihin po nun, the Holy Spirit will never contradict the word. Kung hindi biblical, mga kapatid, hindi nasa Bible, hindi ito galing kay God. Sorry to say. Diba? Pero ang daming nasa Bible eh. Hindi pa nga natin mabasa sa isang buong araw, diba? Sa isang buong linggo. Kaya nga merong mga tinatawag na Bible in a year. Ayan, nababasa niyo po ba yung mga ganits ninyo? Ayan. Tapos, di ba, yung Psalm nga hindi pa natin ma-memorize, pero di ba, meron lang mga umaangat na talagang dumidikit sa puso natin. Kasi yun yung tinatawag na revelation. Ayaw natin naman maging religious, but we want to become spiritual because the word is spirit and it is life. Ayun. So, the Holy Spirit will never contradict His word because the word of God is His nature, and in the word of God is His nature and His character. And
proven yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay hindi, ah, wala namang promise si God na hindi niya tinupad, di ba? Eh, kung binigay niya nga yung anak niya para sa atin, how much more can He will give us all things, di ba? So, saan pa natin yan makikita sa Bible? 2 Timothy 3:16. Ayan. All scripture is God-breathed. Ayan. And is used for all things, for correction, for study and everything. O tingnan niyo na lang kung ano yung detalye niyan, yung cross-reference ng ating point number 3. Ang point number 3 is let the word of God guide you. Tsaka meron pa yan sa Hebrews 4:12, the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Ang dami niyan tinatagos yan. So, nakakatuwa. It divides your thoughts and emotions, di ba? It divides everything, the good and the better, the good, better, and the best, ganyan. So, let us be guided with the Word of God. Number 4, trust even when you don't understand. Naku, ang hirap. Di ba? Paano ba yun? So, Proverbs 3:5-6 says, trust in the Lord with all your heart and He will make your path straight. Parang pinagli siya. So, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, Isaiah 55:8-9, ang sinasabi rin na po doon ay, for my thoughts are not your thoughts, di ba? So, oo nga naman. So, kung iniisip natin, pero ang sabi, di ba, but we have the mind of Christ. Ayan. But still, kaya nga meron eh. But kaya nga sinasabing you have the mind of Christ because you're listening to the Holy Spirit. Yan. You are supposed to be sons, hindi yung child lang na naka-diaper pa. So, ibig sabihin nun ng sons, meron tayong righteousness, consciousness, that we are right with God. And, ang sinasabi nga ni God sa atin, ay, pambato ko yan si Lenny, pambato ko yan si Sondra. Kasi, alam niya yung word of God eh. Kahit anong itapon sa kanya ng mundo, alam alam niyang gagawin niya kasi equipped yan ng word of God. So, yun yung parang 'di ba? Ang sinabi niya kay Jesus, 'di ba sabi sa Bible, as he is, so are we in this world. So sasabihin ni God, katulad ng sinabi niya kay Jesus, this is Zondra, whom I am well pleased. This is sino pang nandito? Sister Melinda. Sister Melinda ba yun nandito kanina nakita? Ayun. In whom I am well pleased, sabi niya. Diba? This is Lenny, in whom I am well pleased. Sino pa dito? Sister Analu, in whom I am well pleased. Peya, in whom I am well pleased. Sister Maribel, in whom I am well pleased. Sister Tina, in whom I am well pleased. Sister Zondra, in whom I am well pleased. Brother Isaac, in whom I am well pleased. Ayan. Pastor O, in whom I am well pleased. Ayan. The Lord is pleased with you because He can see that Daddy God is pleased with us because He knows that the blood of Jesus covers us. In your righteousness, consciousness, we are right with God. And if we know that we are right with God, we can trust even when we don't understand because ito yung walking by faith and not by sight. So, eto na nga, my thoughts are not your thoughts, but we have the mind of Christ, right? So, the guidance of the Holy Spirit at first doesn't always make sense, but obedience to the Holy Spirit brings us to a revelation na, kaya pala, diba? So, kaya pala. Ayun, kaya yun yung walking by faith. Pero alam naman natin na if we obey, iba, alam natin na magiging maayos din ang lahat kasi if we obey according to the word of God, dapat may biblical basis tayo. All will be well and all is well. Kaya with that, let us ask ourselves, am I willing with the Spirit? Am I willing? Am I walking with the Spirit daily or only when I have problems? Ayan. Or
Am I sensitive to the Holy Spirit, or do I often resist the Holy Spirit? And do I obey immediately, or do I delay? So sometimes yung mga bagay na yan, so lalo na sa bata, no? Pag merong mga sasabihin tayo na, anak, pakikuha nga yung ganyan. And minsan nagawa mo na dahil ang bagal sumunod. So delayed obedience is still disobedience. So example lang yun. So, di ba? So, ayun yung mga questions about no, pwede natin tanungin sa sarili natin, am I walking with the Spirit daily, o kung kailangan ko lang si Lord? Di ba? Kung may problema lang ako. So, am I sensitive, or nagre-resist ba ako sa Holy Spirit? Meron bang mga ganun? Or do I obey immediately, or I delay? Ayan. Ito naman, para sa katanungan sa mga questions mamaya. Can you share a time when you felt the Holy Spirit prompting you, and what happened when you obeyed or ignored it? Ayan. So, anong nangyari? Nakalagay din po yata yan sa ating ayun, discussion questions. Can you share a time when you felt the Holy Spirit prompting you, and what happened when you obeyed or ignored it? Ayan. And then, ito na po ang ating ending. Yan. Sa Romans 8 verse 14 po, ang sabi doon, for all who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, sons, ay daughter ako eh. Hindi po, ang ibig sabihin po noon, yung state of maturity. Hindi ka na nakadiaper, ikaw ay isang malaki ka na, ano ka na, son ka na, naaasahan ka na sa salita ng Diyos. So you are not guessing your way through life, you are being led by the Holy Spirit. Ayan. We can never go wrong with the Lord. Kaya nga pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Ang sarap ipagkatiwala ng buhay natin sa Panginoon. Diba? Okay, ang sarap ng my Lord and Savior. Tsaka ang sarap pag-usapan. Ayan. O hanapin nyo na sa puso nyo, i-share nyo para lahat po tayo ay matuto sa bawat isa. Let's pray. Lord, thank you po for reminding us that your guidance is not just for big decisions, but for everyday life. Thank you, Holy Spirit. You make us sensitive to your voice. You remove distractions, pride, and stubbornness. Thank you, Lord, that this is real life. This is the real thing. This is the real walk with you. This is our daily walk with you. Teach us to walk with you daily and not occasionally, Lord. Give us courage to obey even if it is difficult. And thank you, Lord. Our hearts are aligned to your will. Thank you, Lord. We surrender our steps to you. We surrender our lives to you, Lord. We surrender the plans that you put in our hearts to you, Lord. Thank you, Lord. You are leading us to still waters, and you guide us always. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Ayan. Back to you po.